Ayan. So, punta tayo sa 1 Corinthians 12, tapos verse 12. I'll be reading in NIV. And interesting kasi yung caption nga niya, katulad ng sabi ko kanina, is unity and diversity in the body. So, kung tatanungin nyo, unity and diversity, hindi ba dapat parang, if you're united, then dapat pare-parehas kayo. Diba? Pare-parehas kayo ng gawa, pare-parehas kayo ng iniisip, ng kaisipan. But how can you have unity when there is diversity? Which is true for us as humans kasi sa totoo lang, wala ka namang makitang dalawang taong sobrang parehas. Kahit ang mga twins o mga kambal, kunwari, they have their own differences. So, verse 12, basahin natin. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Now, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I do not need you, and the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Yan. So, it's interesting how Paul even used yung concept ng body ng isang tao. As in, yung katawan natin, yung human body natin, ang kanyang ginawang example para ipakita yung unity and diversity sa atin bilang mga Christians, bilang mga tagapagsunod ng Panginoong Hesus. In science, ang diversity ng tao, nagmamatter, galing siya sa genes natin, na there will be no two people that will be the same. Walang dalawang taong magkaparehas. Kahit ang mga kambal, katulad ng sabi ko kanina, kahit ang kambal ay hindi magkaparehas. Meron, kahit identical twins, meron silang pagkakaiba. Kung hindi sa itsura, doon sa mga preferences nila, kung parehas man sila ng preferences sa mga dreams nila, as a person, yung ambition nila, yung strategy nila will always be different. Meron at merong pagkakaiba ang mga tao. And how many people are there in the whole world? Ilan ang taong nasa buong mundo? At sabihin mo, sa buong mundong yun, ilan lahat ng mga Kristiyano at nakakilala na sa Panginoong Hesus? Bansa pa lang,
lengwahe pa lang, kultura pa lang magkakaiba na tayo. Even if secular tayo, sabihin mong hindi tayo Kristiyano pa, meron ng pagkakaiba. Yung pagkakaiba na yan, pwede pa rin siyang mabring sa church. Because we really were treated, designed differently for a purpose. May kadahilanan ang Panginoon kung bakit kailangan na magkakaiba tayo. Gaya ng sinabi dito sa 1 Corinthians 12, yung iba sa atin, mata ng buong katawan ng simbahan. Yung iba sa atin, kamay. Yung iba sa atin, paa. Yung iba sa atin, mga daliri. Yung iba sa atin, tenga. Magkakaiba sila ng itsura, magkakaiba sila ng gawain. Ang tenga, para sa pandinig. Ang mata, para sa pagpaningin. Hindi kakayaning gawin ng paa na magkaroon ng paningin. Hindi kaya ng kamay na magkaroon ng pandinig. So, bawat parte ng isang buong katawan para maging buo siya, may kanya-kanya silang gawain para yung buong katawan na ito ay makapag-function araw-araw. Na para makaligo ka, kailangan mo ng kamay, ng paningin, no? Ng paa para pumunta sa CR. Tapos may mga kanya-kanyang gawain ang bawat muscle ng kamay mo. Kamay pa lang, ilang muscles lahat yon. Iba ang flexors, iba yung mga taga-tiklop ng kamay, iba din ang extensors, iba din yung mga unat ng mga daliri mo. Tiga-ikot ng kamay into supination, pronation para sa may mga medical background na yung palms up, yung palad mo ihaharap mo sa papunta sa langit at yung palad mo ihaharap mo papunta sa sahig. Magkaibang mga muscle yan. Pero kailangan mo ang bawat muscle na yan upang makagalaw ng maigi ang kamay. Grabing details about it, no? Kahit sa paa, iba para makalakad ka ng maayos mula sa hips mo, mula sa balakang papunta sa paa, sa mga toes mo, may iba't ibang gumaganang buto at muscles sa bawat yugto ng paglakad ng isang tao para makalakad siya ng 10 feet, 5 feet, 10 feet, no? Kung long distance na paglakad, iba't ibang muscle at buto ng paa ang kakailanganin mo. There are times kasi that we compare, nagkukumparahan tayo ng gawain. Ba't hindi mo to ginagawa? Bakit hindi ka makipag-evangelize kasama namin? Ba't hindi ka mag-street evangelism? Bakit hindi ka mag-prophesy? Bakit hindi mo hingiin ang ganitong gift? Bakit hindi ka makapag-devotion araw-araw katulad namin? No? We are all in different situations. Iba-iba yung kwento natin. Kanya-kanya tayo ng problema. We are not of the same financial situation. Iba-iba tayo ng trabaho, iba-iba tayo ng departamento. No? And sa passage na to, the Lord is just impressing ang isang inihahayag lang niya sa akin. We must have compassion for everyone. Kasi may iba't ibang pinagdadaanan, but it doesn't mean na wala silang ginagawa para sa kabuuan ng simbahan. In their own little ways, kahit hindi sila ganun
katanyag sa simbahan o ganun ka active o ganun ka bibo sa simbahan, ay meron pa rin silang hangarin magsilbi sa Panginoon, and the Lord is allowing them. No matter how subtle, kahit gano kaliit ng ginagawa nila, may ginagawa pa rin sila. At sa tamang panahon, sa tamang parang yugto ng buhay nila, ng lakad nila bilang Kristiyano, gagamitin sila mightily ng Panginoon. Hindi natin alam, baka ginagamit sila para sa mga co-workers nila o sa mga pamilya nila na hindi pa Katolik, na hindi pa Kristiyano. Diba? We cannot judge yung other people or other groups of people. They have their own task. May kanya-kanya silang may mga kanya-kanya silang pinapagawa ng Panginoon sa panahon na to. At ikaw din, tayo din, kung may pinapagawa ang Panginoon sa atin, doon din natin ituon ang ating mga mata. But we cannot force other people to have the same walk as ours. That is impossible. And the Lord knows that. Alam ng Panginoon kung ano yung mga pagkukulang at kalakasan ng bawat isa sa atin. Meron pa nga yung iba, hindi nila alam kalakasan pala nila yun. Kala nila normally lahat ng tao ganun. Pero yung pala, kalakasan nila ang pakikinig. Kumbaga, there are so many strengths. Hindi lang kalakasan ang makapag-prophesy, nakakakuha ka ng mensahe mula sa Panginoon. Hindi lang yun yung mga kalakasan. Kalakasan din ang magkaroon ng pananampalataya. Ang mag-endure through trial, that is not an easy task. That is a strength. Na magko-complain ka, araw-araw na lang, lagi akong inaatake ng diablo, no? Pero strength, kapatid, na you're still here and you're still even pushing to continue becoming a Christian. That is strength. Sa maliliit na mga bagay sa ating araw-araw na buhay, meron tayong kalakasan. And it's just asking the Lord ang kakulangan natin. And trusting sa Panginoon. Let the Lord reveal your strength. Para alam mo yung task na gagawin mo na part ng will niya. Ang importante naman talaga sa ating lakad bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay yung kalooban ng Panginoon. When you're in the will of the Lord, you can never go wrong. And posible na ang kalooban sa'yo ng Panginoon ay ikaw yung kamay. Yung kamay na nagbibigay ng tinapay. Tinapay na nagbibigay buhay. O kaya ikaw yung paa. Ikaw yung paa na naglalakad. Humahayo. Go. Diba? Humahayo. Nalaman ko lang recently yung English nun, humayo. It's to go and make disciples, no? To go and spread the gospel. Na ikaw ang paa na nagdadala ng hope sa isang hopeless place. Ikaw ang paa na nagbibigay ng liwanag sa isang lugar na walang liwanag at puro kadiliman. Ikaw ang paa na magbibigay ng magandang balita. I could remember one verse, na ang sabi doon, how beautiful are the feet of those who bring good news. And that is
what God thinks of you and other people think of you whenever you are the feet. So it's not a curse to become just a foot. It's not a curse to become just a hand. This is your special role. Ito yung special na service mo sa Panginoon. And you, or as you do your work, no, natutulungan mong mapag-ibayo ang buong katawan. At ang pinakaulo natin ay ang Panginoong Jesus. That's why as the body of Christ, no? Yung iba sa atin, tayo yung balat. Yung iba sa atin, tayo yung kuko. But every part of our body merong role. Kahit sa isang cell, no? Sa isang, 'di ba sa science, meron the body is composed of cells. At kada organ pa yun, yung maliit na cell na yan, may kanya-kanya ding maliliit na organs. May maliliit siyang parts at iba-iba din ang kanyang contribution para gumana ang isang cell. Kung may isang parte ng cell na hindi gumagana, magma-malfunction siya. So, nagiging abnormal yung cell, it could lead to cancer. O kaya namamatay yung cell, kailangang patayin kasi nagma-malfunction na. And that happens sa katawan natin. Kaya we have to take care of every part of the body. Hindi lang yung sarili mong katawan, pero yung katawan ng buong simbahan, kailangan nating alagaan. We have to take care of the feet, we have to take care of the hands, we have to take care of the eyes, of the lips, of the ears ng simbahan. Kasi kung merong isa na mawala, kunwari napilayan ka, no? Yung tibia o itong leg mo, nabalian ka, hindi makakapaglakad ng maayos yung katawan. Kung naipit yung daliri, yung big thumb, hindi maayos na madedebilitate, mahihirapan yung buong kamay na gumalaw. Okay? At marami pang disadvantages kapag may parte ng katawan natin na nagkakaroon ng sakuna o sakit. Pinakamalala dyan, kung na-amputate at permanente nang nawala yung parte na yun ng isang simbahan. Dahil, para kang nawalan ng isang kamay. I know na lang siya, metaphor lang siya na kapag may nawalang importanteng miyembro ng isang team, parang ang sinasabi nila, para akong nawalan ng kamay. Because that's how important that team member is. Especially if he was doing his job properly. Malalaman natin ang importansya ng isang tao, ng isang grupo pag wala na sila. Na yung dati na we can parang careless yung not in the bad meaning ng careless, no, pero parang not careless, carefree tayo na parang smooth yung takbo ng isang project dahil everyone knows what they're doing, everyone's doing their job. Kapag may isa doon na nawala because of sickness, death, ganyan, may parang malaking adjustment para sa buong team. At ganun din naman sa simbahan. Kaya we should always look at the good in people, no? Kung ano yung strengths nila. And kung ano rin yung weakness nila. Kasi kung alam natin yung weakness nila,
Ang gusto lang naman natin lagi is ang desire lang naman talaga natin every time ay yung good ng taong yun at yung good ng buong simbahan. So we help each other, especially if you're a leader, no? Kapag leader ka, alamin mo yung mga strengths at saka weaknesses ng mga sinasakupan mo. And learn when to use sa pamamagitan ng paggabay ng Panginoon, no? You learn when to use yung strength ng isang tao para makatulong sa weakness ng grupo o weakness ng isa pang tao. When you know the weakness, kung alam mo yung weakness ng isang tao, alam mo rin yung mga pamamaraan o bibigyan ka ng pahayag ng Panginoon kung paano tulungan yung taong ito upang eventually, he will become strengthened sa aspect na yun ng kanyang buhay o sa kanyang pananampalataya. And one day, he will become independent sa parte na yun kasi strength niya na at makakatulong din naman siya sa mga bagong Kristiyano o dati ng Kristiyano upang palakasin din yung mga kahinaan nila. Parang pasa-pasa lang siya. And we do not boast of anything. Kasi when we are strengthened sa part na yun, alam mo na dahil lang yan sa compassion na ibinigay ng Panginoon through the leaders, no? O through yung mga lingkod na ginagamit ng Panginoon during that season. At ang pinapasa lang talaga natin ay hindi yung kaalaman, hindi yung kagalingan, ngunit ang kagalingan at kaalaman at katotohanan ng Panginoong Hesus. It's the Lord Jesus whom we are passing. Ang isang na pipicture ko ngayon na vision is, alam mo yung kandila na merong madilim na lugar, tapos may kandila na may apoy o nasindihan na kandila. Tapos maraming mga kandila na wala nang, tama ba yung term? Upos na. Yung wick niya, yung parang pagsisindihan mo walang apoy. So maraming mga kandila na hindi pa nalalagyan ng apoy. So yung apoy na yon, which is representative of strength and confidence sa pananampalataya natin, na binebear ng isang kandila ng isang Kristiyano, pinapasa niya sa iba na walang apoy. Tapos yung apoy na yon, sisindi rin sa mga ibang kandila na nangangailangan din ng apoy. And that's how Jesus is being transferred from, and the Holy Spirit, yung banal na Espiritu Santo at ang Panginoong Hesus, ganun na ipapasa sa kada isa sa atin. And we share the same Spirit of God. Okay? So, hindi natin talaga kakompetensya yung ibang grupo ng Kristiyano, yung ibang mga kapwa nating Kristiyano sa simbahan. Hindi natin sila kakompetensya, hindi natin sila kalaban. Okay? Ang goal natin lagi is magtulungan at huwag nating hilain ang isa't isa kapag napakitang may kagalingan siya o kalakasan doon. Because remember na ang kalakasan niyang yun ay never na nagmula sa kanya. Ibinigay sa kanya yon ng Panginoon upang magamit siya sa panahon na yun to strengthen and edify the church. We can desire the same gift. Yun naman ang gusto lagi ng Panginoon, na hingiin lang naman natin sa Kanya. And the Lord will always be gracious para ibigay yun. As long as tama yung motives natin, yung motibo natin, yung puso natin ay tama, na parang dahil nais lang nating makapagsilbi pa ng mas higit pa sa Panginoon. Kung yun naman yung heart natin o kaya yung puso natin ay para sa mga tupa,
para makatulong pa sa mga tupa, no? Makatulong sa pagtipon sa mga tupa, I know the Lord will always give that gift. So kung kaya we don't need to envy. Hindi natin kailangan na magselos o mainggit sa mga ibinibigay ng Panginoon sa kapwa nating Kristiyano dahil kaya din ng Panginoon na ibigay sa atin yun. Kaya wag nating i-down yung mga tao na nagagamit ng Panginoon. Kasi the fact na nagagamit sila, that means na nagmo-move forward yung kingdom ng Panginoon. If we have the kingdom of the Lord in mind, we don't have time to even compare ourselves sa lakad ng iba. When we share our journey with others, hindi yun para magmayabang. All the more that we glorify the Lord when we share with each other yung mga ginawa ng Panginoon through our lives, through our families' lives. It's more of sharing, hindi competition. It's more of exchanging. And exchanging, that's great kasi parang, subukan mo. Ganito kasing ginawa ko nung panahon na ako din nasa ganyang posisyon o nasa ganyang sitwasyon. Ito yung tinuro sa akin ni Lord. An exchange helps the other person. And it's always giving of yourself. Giving that which is not really yours. Kasi binigay yan sa'yo ni Lord. Hindi natin siya pwedeng kimkimin o pagmamay-ari lamang na sa atin lang. The Lord will always want us to pass it. Nais ng Panginoon na ipasa natin to sa iba. Para sila din ay ma-encounter nila ang Panginoon at ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan nun. There was this one wise pastor na may isang wise, parang madunong. It was a very wise analogy, no? Yung Dead Sea at yung Nile River, kunwari, o ano yung Jordan River, okay? So, ano bang pinag-iba ng Dead Sea sa Jordan River? Si Jordan River, di ba, dumadaloy siya mula sa norte papuntang timog. So, may mga iba't ibang lugar siya ng mga katabing mga lupa na pinupuntahan. So, yung tubig, yung water particles na mula sa north, hindi siya nananatili doon sa north, kundi nag-flow siya papunta sa south. Ang Dead Sea naman ay doon nag-end up lahat ng rivers kasi tama bang Euphrates? Basta yung mga rivers sa may taas, mula sa bundok pababa, no? Nagsa-stop sila lahat sa Dead Sea. That's from the Dead Sea, wala nang streams, wala nang rivers from the Dead Sea. Okay, so anong pinag-iba nung dalawa? Nasa pangalan na ng Dead Sea. Ang Dead Sea is dead. Bakit siya dead kumpara sa Jordan River? Ang Jordan River kasi patuloy lang na umaagos, nagbibigay buhay sa mga lupalop, sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Ngunit ang tubig ng Dead Sea ay dead dahil nanatili lang ng nanatili yung blessings, yung gifts sa iisang lugar. Hindi niya na naipasa. So kung kaya't dahil yung blessings at yung mga yung tubig na iipon lang sa Dead Sea, what happens? Yung salt particles na iipon. It's one of the salts. I'm not sure kung siya yung saltiest, pero it's the saltiest sea. Sa kung kaya't may mga properties yung
ano na yon, yung water sa Dead Sea na iba sa ibang mga karagatan. Maliban dyan, walang nabubuhay na kahit anong halaman o hayop sa sobrang alat niya. It's dead. And a life that does not share ang buhay na hindi nagbabahagi, ang buhay na hindi nagpapasa ng kung anong natatanggap natin sa Panginoon, titigil sa'yo. At yung susunod na mga henerasyon, hindi na makakatanggap. Yung susunod na mga Kristiyano, sana, yung mga non-Christian sa paligid mo, hindi nakakatanggap dahil hindi mo pinapasa. And God's blessings ends with you. And kapag isang buong henerasyon, kunwari lahat ng mga Gen Z, naging isang Dead Sea na hindi nila pinapasa sa susunod na henerasyon ng mga Kristiyano ang kabutihan, kagandahang loob ng Panginoon, doon na matatapos ang pananampalataya. But the Lord is God, no? So kung kaya't sa mga lugar na mga patay na, in the perfect time, magpapadala ang Panginoon ng mga tamang tao, mga isinugo niya mula sa ibang lugar upang magkaroon muli ng buhay sa lugar na yun. At yun nga yung napag-usapan natin sa Acts 13 na yung mga apostoles sa pamumuno, kunwari yung isang grupo sa pamumuno ni Paul ay naipadala ng Panginoon sa ibang mga simbahan katulad ng simbahan o sinagoga ng Antioch. At sila yung nagbigay ng mensahe sa mga leader doon sa kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa kanila. So, yun lang yung relate doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 onwards.